Okay, so dumako tayo sa ating message. First, 2 Timothy chapter 2 verse 2. So ang pinakaano natin ngayon is Mentor Sunday. 2 Timothy chapter 2 verse 2. At ang message natin ngayon is the blessing and fruits of mentoring others. The blessing and fruits of mentoring others. Ano ba yung mga pagpapala at mga bunga ng ating pagme-mentor? Okay? Ano ba yung mentor sa Tagalog? Tagapagturo, tagapagsanay, no? So parang masyadong malawak yung ano rin ng mentor na word. Okay, so 2 Timothy chapter 2 verse 2, ito rin po yung ating pinaka-verse para sa ating para sa ating tawag dito sa ating mga Bible college, no? Sa mga Bible college po natin. Okay, sige po. So tayo po tayong lahat, 2 Timothy chapter 2 verse 2. 2 Timothy chapter 2 verse 2. Okay, basahin po natin ang sabay-sabay ang 2 Timothy chapter 2. Ready, go? And the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men who shall be able to teach others also. So tayo po muna yung manalangin. Diyos sa masalangit, muli po Panginoon, kami pong muli dumudulog sa inyong trono. Samahan niyo pong muli kami Panginoon as we acknowledge and also encourage bawat isa sa Panginoon na kung paano pang gawain at kung paano pang pagpapala ng isang mentor Panginoon. Tulungan niyo nawa kami, Panginoon, na magkaroon kami ng heart to be a blessing to somebody. Tulungan niyo rin po na yung mga nagme-mentor po ngayon, Panginoon, is patuloy sila po, Panginoon, na hindi magsawa. Na sila po, Panginoon, ay meron pong gagawin, Panginoon, sa mga tao na tinuturuan nila at ganoon din po, Panginoon, na hanggat kami po ay buhay, hanggat may kalakasan, Lord God, tulungan niyo po kami to become a blessing. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging pagpapala po, Panginoon, spiritually sa mga new converts, sa mga new believers. And I pray na as we desire, Panginoon, to be a discipler, to be a mentor, we pray, Panginoon, na patuloy niya na palakasin at encourage, Panginoon, ang aming church. Dalayan ko po, Panginoon, na mag-grow, Panginoon, ang aming church, na magawa namin ang inyong kalooban at kayo po, Panginoon, na maluwalhati po, Panginoon, sa buhay ng bawat mananampalataya. I-bless rin po, Panginoon, ang lahat ng mabisita po namin that they will find yung kasagutan sa kanilang mga question spiritually, especially patungkol sa pagtungo sa langit. I pray na magkaroon sila ng katiyakan ng pagtungo sa langit, Panginoon, ng katiyakan ng kaligtasan at ng pagkakaroon, Panginoon, ng buhay na walang hanggan. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Okay, pwede na tayo maupo. So, the blessing and fruits of mentoring others. Ano ba yung mga pagpapala at bunga ng pag-mentor sa ibang tao, no? So sabi dito sa 2 Timothy chapter 2 verse 2, and the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men who shall be able to teach others also. So gusto natin maging pagpapala pa tag dito spiritually at gusto natin makapagturo. Gusto natin na tag dito yung matulungan yung bawat isa na lumago spiritually. So kung titingnan natin ang mentoring, so meron kasi akong 5 points kaya bibilisan ko lang at pinipilit ko palagi church na matapos ako ng 10:30. Kaya subukan natin na ano palagi, no? Thank you dun sa bago na tong orasan natin ngayon. Bago na 'yan or dati pa rin? Bago na, no? Ay, inayos lang. Okay, kasi tama na yung oras eh, no? Okay, so sabi diyan sa may ano yung mentoring, no? Ang word ng mentoring is in investing our life. Pag tinignan natin yung definition ng mentoring in terms ng tawag dito sa ministry, investing our life in another person to help them grow, becoming faithful and eventually help others grow as well. So yung word ng mentoring is we are investing our life sa isang tao para matulungan muna natin silang lumago and eventually sila ay maging faithful at maging handa rin na later on sila rin ay mag-mentor ng iba. So ibig sabihin yung cycle, gusto natin yung cycle ay patuloy. Ayaw natin matapos yung cycle because if no one will mentor today, then nobody will mentor sa future. So napakahalaga ng pagme-mentor. Napakahalaga na ipasa natin yung bagay na natutunan natin sa mga nauna sa atin ng mga Kristiyano, sa mga nauna sa atin ng mga mananampalataya at hindi natin kakalimutan yung pinakaminsa, yung lahat ng natutunan natin para manatili yung ating mga ginagawa. And someday, mas marami pang tao ang makakilala sa Panginoon at maglingkod para sa Panginoon. So ang mentoring,
kung titingnan din natin merong 4 na bahagi. Okay, part lang nito ng introduction and I pray na siguro magkaroon na lang ako ng ibang pagkakataon na i-ano ko ito, i-message ko ito. Yung mentoring involves 4 things. First is teaching. Kaya nga mahalaga yung pagtuturo, no? So sa mga Sunday school teacher, maraming salamat, but ang teaching din is hindi lang yung pagtuturo ng grupo, okay? Ito rin ay pagtuturo ng isa-isa. Yung kaya tinatawag natin na discipleship. Kaya nga, let's learn the discipleship lessons na ginagawa natin every Sunday afternoon. Ginagawa natin yan. Hindi lang yan for the purpose na meron akong ma-preach, kundi ang pinakagusto ko talaga dyan is unti-unti, by yung pacing, lahat ng miyembro ng church duman sa discipleship para makapag-disciple tayo. Okay, so ang teaching is sharing God's word and knowledge. So yung knowledge na pinag-uusapan natin dito, yung salita ng Diyos. And of course, huwag ka lang basta-basta magtuturo. And by the way, i-avoid natin church. Palagi kong ito sinasabi sa mga Bible college. One of the greatest crime that you could commit sa pagtuturo, pwede sa tinawag kong crime kasi parang ano rin, no? O isang napakatinding kasalanan is when you teach a wrong teaching. Okay? Wrong doctrine. So please lang wag ninyong ituturo yung bagay na narinig nyo sa internet. If this is our kung ano yung natututunan natin sa salita ng Diyos, if you want to go deeper sa salita ng Diyos, enroll sa Bible College. Enroll sa Bible Institute. At kung ano yung pinag-aaralan natin dito, ito lang. Okay? Kaya may mga iba kasi na pagka may mga nagsasabi na kapag nagtuturo ng hindi to tinuro sa Bible Institute natin eh. Hindi to tinuro sa Bible College natin. Maririnig natin sa ibang mga ibang tagapagsalita na nagsasabi ng ganun. And kaya nga hindi tinuro sa kanilang Bible College eh. Kasi hindi naman talaga yan part ng and maging maingat tayo because maraming mga naglilipa ng wrong doctrine and we need to teach kung ano yung sigurado natin. And by the way, isa sa ginagawa ko rin na yung para bang ko sa akin bilang pastor, I don't want to preach something na hindi ko alam. I don't want to preach something na hindi ako kumbinsido at hindi ko rin naman narinig talaga yan sa mga nauna sa akin na pastor. Amen? Okay? So please stop. Alam ko ang daming and pwede kayong magkaroon ng maraming. And by the way, mag-ingat din tayo kay ChatGPT kasi si ChatGPT hindi naman lahat. Pag nagtanong ka kay ChatGPT, ang isasagot niya sa'yo is combination. At yan ay mga halo-halong So ang natin dito is we need to be careful. Kaya nga pinagsisikapan ko makagawa ng isang basic Bible lesson for the new believers. At once na natapos natin itong lahat ng lessons na ito, ang isusunod natin is basic Bible doctrines na pwede rin natin pag-aralan na para bang lahat ito ilalagay natin, i-compile natin ito na at mag-stick tayo kasi ang church natin nakalagay, we preach what the Bible teaches. We do not preach what the people teaches. We do not preach opinion. We preach what the Bible teaches. Okay? Kaya pagka na kung titingnan niyo may mga issues na hindi ako nagsasalita, gusto ko lang pag-aralan muna. And sabi ko ayokong magturo ng isang bagay na hindi ko sigurado. Okay? So sana ganoon din, no? Huwag tayong ang knowledge sabi nga ang knowledge pop up. Sometimes nagiging mayabang tayo kapag may natututunan tayo. Tandaan natin, sabi ko rin sa Bible College, we are learning not to have knowledge. We are learning to be changed. Kung may knowledge ka, wala namang nagbago sa buhay mo, useless. You have knowledge, pero wala namang So, lang natin, no? So, let's just teach the Word of God. Kaya yung part ng teaching. The second is modeling. Okay, modeling. Part ng natin, we need to model it. So, once we teach it, we need to show it in our life. So, showing by our life how to live for Christ. Brad, next yan? So, nandun yung pagmumodel. Ibig sabihin, mahalaga ito na sabi ko nga, hindi ito katulad ng pagtuturo lang. Iba hindi katulad ng pagtuturo sa subject sa school. That if you know the concept sa mathematics, sasabihin mo lahat ng formula, yun na yun. Pero, pagdating sa Christian life,
what we teach, we need to model it. Kung ano yung tinuro natin, kailangan ipamuhay natin. Then number 3, another part ng mentoring is encouraging. Okay? Encouraging. So helping others continue when they become discouraged. Okay? So isa sa pinaka-goal natin in mentoring, at ito yung mahalaga dito, no? Hindi nyo napapansin sa church na may mga tao sa church na hindi ganong umaten. Hindi niya alam kung ano yung mga dinadaan ng mga problems. So ang kailangan natin is how we will be an encouragement. Sometimes may mga tao na hindi namin ma-encourage, hindi ko ma-encourage, hindi ma-encourage sa ibang tao, pero ikaw yung makaka-encourage. Amen? Sometimes offended dyan sa ibang tao, then yung tao na yun, kung kanino siya offended, hindi makaka-encourage yung person na yun, pero ikaw mismo, pwede ka mag-encouragement. So part ng mentoring is encouragement. Encouraging. Number 4 is multiplying. Okay? So pag sinabi natin mentoring, anong ginagawa natin? We are multiplying ourselves, preparing them to teach and help others also. So nagme-mentor tayo para someday meron ding tutulong sa iba. Okay? Church, kung lahat lang tayo, kahit bawat isa sa atin may mentor, just imagine lang, no? Pag-isipan nyo lang ito maigi. Kung bawat isa sa atin meron tayong tuturuan na isa sa isang taon, next year, doble na yung ating attendance. Okay? Hindi na tayo kasya dito. Kaya kailangan na natin iriga. Amen? Kaya nga, mag-concentrate tayo sa discipleship. Okay? Kahit na isa-isa lang. Kahit na isa-isa lang. Kung gusto mo may dalawa kang i-disciple, talagang pagtutunan mo ng pansin, you will give your life sa kanila na talaga para sila ay ma-mentor. Okay. So, ang mentoring is, tingnan din natin, is another ng definition lang din. Mentoring is not merely teaching someone what we know, it is investing our life. So mahalaga ito, no? You're investing your life. You're giving time, sacrificing time out of your busy time, magbibigay ka ng time para sa tao na to so that they become what God wants them to be. So ang pinaka-goal natin is tulungan sila na maging sila na yung tao na gusto ng Panginoon. Anong klase ng Kristiyano. And someday, they will help others become what God wants them also to be. Yun ang pinaka-ano natin sa mentoring. We are mentoring so that these people na mini-mentor natin will become mentors to others. So isang bagay na ginagawa ko ngayon is I spend time sa mga Bible college para bang nag-iisip ako ng mga different way even sa mga lessons namin, sa mga things na para lang ma-mentor sila, ma-mentor. Okay? Hindi ko kayang maibigay yung buong time ko na mabisita lahat, pero at least kung maano ko yung lahat na mga staff na pwede ko maturuan, then sila yung mga bibisita, tapos makakuha lang ako ng mga ilang members sa church na bibisitahin, then bawat member sa church may bibisitahin, then we could mentor everybody sa church. Okay? So, maganda na meron tayong maging program sa pagdating sa discipleship. And I pray sa bawat ministry sa church natin, Sunday school class ninyo, ganun din sa youth ministry, sa children ministry, bawat ministry ng church, sa choir and sa orchestra, let's be a mentor. Okay? Isama nyo sa ministry ninyo yan. Okay? Because ibang-iba yung ginagawa ng Panginoon kapag tayo ay nagme-mentor tayo. So bigyan ko kayo ng 5 bagay. Mahaba lang ako sa point number 1 tapos mabilis na sa last point. Amen? Okay? First point natin, yan ang pinaka-team kasi natin ngayong buwan. Faithful mentors will receive the crown of glory. Okay? Faithful mentors will receive the crown of glory. 1 Peter chapter 5. 1 Peter chapter 5 verse 2. 1 Peter chapter 5 verse 2. Kung tingnan niyo po yung 1 Peter chapter 5 verse 2, meron itong tagubilin. At sa tagubilin na ito ng Panginoon is, makikita nyo yung pinaka rin na, actually, yung word na crown of glory, minention yan sa iba-iba yung tinutukoy niya sa crown of glory sa Old Testament, but sa New Testament, minention specifically yung crown of glory para dun sa mga nagtuturo ng salita ng Diyos. Okay, 1 Peter chapter 5, verse 2. Okay, sabi yan, feed the flocks of God which is among you, taking the oversight thereof, not by constraint, but willingly, not for filthy lucre, but of ready mind,
neither as being lords over God's heritage, but being examples to the flock. So makita natin ito, no? Ang pinakatrabaho ng mga leader is to feed the flocks, to take the oversight, not to be lords. Amen? Okay? Pag leader ka, hindi ka para maging boss. Hindi ka para maging hari. Okay? Ang ibig sabihin, by the way, kapag sinabing pastor, dapat lingkod, servant. The greatest title na meron tayo sa church is servant. Kasi pagdating sa langit, walang ibang title na maririnig tayo. Well done, thou good and faithful servant. So, yun lang ang nun. Maging servant tayo. And once na tayo, we paid the plat, tapos we take the oversight, meron kang inalagaan, meron kang dinidisciple, meron kang pinapakain spiritually. Ang sabi niya sa may verse 5, o sa may verse 4, or sa verse 4, and when the chief shepherd shall appear, ye shall receive a crown of glory that fadeth not away. So pagdating ng chief shepherd natin, because He is the chief shepherd, the Lord Jesus Christ. Kaya nga isang pinakamagandang dyan yung pagiging shepherd, yung mag-alaga. And tingnan yung lahat, no, maraming mga ginamit ng Panginoon mightily, ang pinakatrabaho nila ay shepherd. Okay? Si David is a shepherd. Si Jacob is a shepherd. Makita nyo rin kung makikita nyo rin si Joseph, several na meron silang heart. At once na nag-aalaga sila ng tupa, kung kaya nilang i-sacrifice yung buhay nila for that sheep, then ibang-iba yung heart nila para kapag meron silang inaalaga ang tao. Okay, meron silang heart for people. So I pray na magkaroon ka ng heart for people. Last month, ang pinaka-team natin is Crown of Rejoicing. Sino nakakatanggap ng Crown of Rejoicing? Ang Crown of Rejoicing ay natatanggap ng lahat ng nagwi-witness. Okay? Every time na may nadadala kang tao sa Panginoon. Okay? Pag may nadala ka sa Panginoon, ikaw ay makakatanggap ng Crown of Rejoicing. So ang Crown of Rejoicing emphasizes the joy of being or seeing people saved. Okay? Masaya ka dahil may nasi-save. Yan ang pinakaano ng Crown of Rejoicing. Pero sa Crown of Glory, ang ini-emphasize natin sa Crown of Glory is caring and guiding, protecting and teaching, yung shepherding ng mga tao. Yan ang pinakaano ng Crown of Glory. Sino makakatanggap ng Crown of Glory? Yung mga taong nag-guide, nagki-care for somebody, nagpo-protect, nagti-teach, nagsi-shepherd. So kung ikaw yung tao na nagdadala palagi sa church, you are not teaching them dahil hindi mo kaya mag-teach, pero ikaw yung palagi nag-encourage sa magdala sa church, you are shepherding them. Okay? Ikaw yung tao na palaging nagpapaalala, palaging nag-encourage sa isang tao na gawin ang kalooban ng Panginoon. You're shepherding them. Lalong-lalo na kapag dinisciple mo yan na tinuturuan mo yan sa salita ng Diyos. Ikaw ay nagsishepherd. So hindi lang ito makukuha ng mga pastor, amen? Di ba napakaganda na pagdating sa langit, hindi lang yung pastor ang makakakuha ng crown of glory? Okay? Magugulat kayo, maraming mga tao na member ng mga ordinary member. Baka magugulat kayo na meron silang crown of glory because behind the scene, they are teaching, they are guiding, they are teaching people. Okay? So I pray na iano natin yan na magkaroon tayo ng crown of glory. But ano dito sa crown of glory, itong isang bagay na kailangan natin sa crown of glory, it requires greater effort. It requires sacrifice. Alam niyo kung bakit? Pag nag-witness ka, ilang minuto pag nawi-witness? Pag nawi-witness tayo, several na lang yan. Pero we are thankful na may nasi-save. Although may mga ibang tao na ang tagal ma-save, ilang beses mong pupuntahan, ilang beses mong babalikan bago ma-save. Pero alam nyo, kapag tinawag yung sa crown of glory, you need to spend time. But it is more rewarding kapag tayo ay nagdi-disciple. The Lord Jesus Christ serve sa maraming tao. Marami siyang may mga times na makikita natin siya na nag-preach siya ng 4,000, nag-preach siya ng 5,000, nag-preach siya sa crowds. From time to time, meron siya makikita mga crowds, nag-preach siya, but gaano karami ang in-spend niya? Most of his time, kanino niya in-spend? Kanino niya in-spend ang most of his time? Not sa crowd,
Nag-spend siya ng time na marami sa mga disciples niya. He spent time sa kanyang mga disciples. He spent time to the point na sa mga disciples, sabi ng mga disciples, teach us to pray. Yung mga disciples talaga nakikinig sa kanya paano niya pinahayo 2 by 2. Pinakita niya kung paano kung nagtatanong siya palaging merong time. Pinapakita niya yung nagpumunta sila sa church, pinakita niya yung nag-offering ng 2 mites, may nagbigay siya ng lesson. From time to time meron siyang lesson. Lahat ng pupuntahan niya meron siyang time for the disciples to take time na i-disciple sila. Pero tingnan niyo yung reward. Bakit ang Panginoon hindi, di ba iisipin natin, no? Ba't ang Panginoon hindi siya nag-design ng maraming crowd? Hindi siya nag-design ng talagang yung bang gaano karami ang naging mga disciples ng Panginoon? Okay, may mga sumunod sa kanya na more than hundreds, pero later on may out of 70, naalala niyo yung out of 70 sa John chapter 6 verse 66, na nung nagsimula na siya mag-teach ng napakabigat na ang naiwan na lang yung 12. Marami ang umalis. Pero doon sa 12 na yon, maliban kay Judas, no? Nag-spend siya ng time, at tingnan niyo yung nangyari sa Acts chapter 17 verse 6. Acts chapter 17 verse 6. Because he spent a lot of time to his disciples. Itong mga disciples, tingnan niyo yung ginawa ng mga disciples. And when they found them not, they drew Jason and certain brethren unto the rulers of the city crying, "These have turned the world upside down." Tingnan niyo yung sinabi ng Panginoon, no? Ito yung sinabi ng Bible, itong mga disciples, they turned the world upside down. Sino nag-comment niyan? Yung mga tao sa paligid. Binago nila, ang dami yung teaching nila. Biglang nagbago yung crowd, biglang nagbago, ang daming binabago, ang daming mga tao na nagkaroon ng pananampalataya sa Panginoon. At nag-worry na sila because kung gaano kabilis yung paglaganap ng Christianity because of these disciples. Gaano sila katindi before? Sa Acts chapter 2 verse 41. Sabi yan sa may Acts chapter 2 verse 41, then they that gladly receive His word were baptized, and the same day there were added unto them 3,000 souls. Grabe, no? Yung nag-spend siya ng time, sino ba si Peter? Si Peter lang naman yung tao na pala mabilis magsalita na hindi gaano nag-iisip. Si Peter yung bang para bang ang dami niyang kagad na ilang beses siyang ni-rebuke ng Panginoon, ilang beses siyang tawag dito pinagsabihan ng Panginoon, and even during the time ng crucifixion, nagyayabang pa rin si Peter na kaya niyang sumunod sa Panginoon hanggang kulungan, hanggang kamatayan. Pero sabi ng Panginoon, bago tumilaok ang manok, ikakaila mo ako ng 3 times. Maraming pagkakamali si Peter. Si Peter nag-backslide. Nung namatay ang Panginoon, nag-backslide ang Panginoon. Pero nung ginawa ng Panginoon, pinalikan ng Panginoon si Peter. And because nag-spend ng time ang Panginoon kay Peter, one day, nag-preach si Peter, 3,000 ang na-save. Doon sa 3,000 na yan, ang matindi dyan sa 3,000 na yan, mixed multitude yan. And because of that event, maraming bumalik sa kanilang mga places, sa kanilang mga bansa, at na-scatter abroad yung lahat ng mga believers na to. And they preached, tingnan yung sinabi dyan sa Acts chapter 8 verse 4. Sa Acts chapter 8 verse 4, lahat ng mga na-saved, therefore, they that were scattered abroad went everywhere preaching the word. Imagine mo, no? Nag-concentrate ang Panginoon dun sa mga yung mga tao na unlearned, yung mga tao na hindi pinapansin ng mga tao, pero naging faithful itong mga tao na to sa Kanya. Binigyan niya ng panahon, and hindi niya alam na yung mga taong binigyan niya ng panahon, someday, will become somebody na gagamitin ng Panginoon. Alam niyo, kung meron kayong ma-disciple, one disciple nyo lang. Halimbawa, what if may ma-disciple kayo na maging one of the great missionary in our time? What if meron kayong ma-disciple na maging pastor na magkaroon ng maayos na ministry then makikita nyo kung paano siya gamitin ng Panginoon. Hindi nyo alam. Okay? Kaya napakaganda, no? Mag-preach tayo, mag-spend ng time. At yung reward natin,
siguro marami sa inyo na narinig na yung networking at na-scam na sa networking, amen? Pero ito ang pinakamagandang networking. Ito yung magandang makikita nyo ito yung klase ng kagandahan na isa lang yung pwede mong ma-disciple. Doon sa isa, pwede yung isa na yung mag-multiply, yung na-disciple niya mag-multiply. Someday, pagdating doon sa langit, sasabihin ng Panginoon, binigay yung award mo. Sa rewarding na gagawin ng Panginoon, magugulat ka na lang, ba't ang dami kong reward? Wala naman akong ganong ginawa. No. You spend time sa mga ilang tao na yung mga tao na yan, ang dami nagawa, and because of that, later on, ibabalik nila, sino ang naging sino ang ginamit ng Panginoon, ang instrument ng Panginoon para sila ay gamitin ng Panginoon, ikaw ang ituturo nila. Amen? So sana wag tayong magsawa. May mga tao sa paligid natin na siguro pinakamakulit na bata ngayon pero later on baka gamitin ng Panginoon. Hindi nakikinig na pero akala mo hindi nakikinig pero ginagawa pa lang Panginoon. Yung bang, sometimes may mga tao talaga na masisira, yung bang akala mo sira ang buhay, akala mo walang patutunguhan pero just mentor them. And someday, gagamitin sila ng Panginoon katulad ng mga disciples. So, pag-pray natin na sino sa inyo naghahangad someday, Lord, gusto kong magkaroon ng crown of glory. Okay, crown of glory. Brad, gawa tayo, Brother Maning, kasi yun ang pinaka-team natin this, I think July, August, September, October, December, di ba? Hindi, November. Yung 5 crowns, kasi yung sa December is casting all the crowns. Ang pinaka natin ngayong last month ng 2026 is lahat ng crowns, yung 5 crowns na yan. Tapos pagdating ng December, i-highlight natin na someday, pagdating dun sa langit, ang pinaka-maihahandog mo, kasi wala ka nang may bibigay sa Panginoon. Alam nyo, meron lang tayo maihahandog sa Panginoon someday. Yung ilalagak mo, yung sabihin mo, Lord, lahat ng itong mga bagay na ginawa ko is para sa iyo. At yun lang ang kaya nating ibigay sa Panginoon someday. At sana hihangadin mo na someday, meron kang crown of glory. And good news, hindi lang ito para sa pastor. Ito ay para sa lahat ng mentors. Amen? Amen? Okay? So, pastor, hindi pa ako mentor, then grow. Mag-grow ka para maging mentor ka. Number 2, mentoring produces spiritual growth. Okay? Mentoring produces spiritual growth. Proverbs chapter 27, verse 17. Proverbs chapter 27, verse 17. Iron sharpeneth iron, so a man sharpeneth the countenance of his friend. Okay? Yung iron sharpeneth iron, ito yung maganda rito, no? Di ba pag wala kang yung panghasa, anong ginagawa ng mga yung mga yung maraming yung may mga knives? Ang ginagamit nila is yung knives parehas, no? Parehas na kutsilyo. So paghahasain nila kaya nga yung iron sharpeneth iron. Na habang hinahasa mo yung isa, ikaw din tumatalim. Habang tumatalim yung isa, ikaw din tumatalim. So both of you are, yung benefiting. Yung parang kumbaga sa science, mutualism, yung pinaka-relationship. Hindi lang yung isang nakikinabang, kundi both of you are benefiting. Okay? So, when we disciples the new convert, when we disciples yung new believer, anong nangyayari? We are helping them. Isang bagay na makikita natin, yung disciplers and the disciple will grow together in mentoring. Okay? Dalawa sila mismo, no? Yung disciplers saka yung disciples nag-grow together. Because hindi ka mag-grow as a discipler kung wala kang dinidisciple. At hindi ka, alam nyo ba na lalo tayong natututo once na tayo ay nagdi-disciple. Maganda na meron tayong tinuturuan. Pag dinidisciple natin, tingnan nyo to, no? Isang bagay na may tutulong nyo sa dinidisciple nyo. When you're discipling a new convert o new believer, you are helping them, tinutulungan mo sila na makita nila yung bahagi nila sa body of Christ, sa katawan ng Panginoon Jesucristo. Okay? Sa Romans chapter 12 verse 4. Ang sabi sa Romans chapter 12 verse 4, for as we have many members in one body and all members have not the same
office. Alam niyo ba na pagdating sa atin sa katawan ng Panginoon, tayo ay marami tayong members pero iba-iba yung office natin. Ang sabi sa Bible lahat tayo, Brad, pakiano nga, ito na lang gamitin ko. Sing. Lahat tayo is ano? Oops, medyo iba yung boses, no? Okay, so lahat tayo, medyo nag-echo ng ano, konti, Brad. Lahat tayo sa body natin, no? Meron tayong iba't ibang bahagi. Ang Panginoon ang pinaka-head natin, wala nang ibang head. Okay? Kami under shepherd lang din, no? So, halimbawa yung kamay. Paano yung kamay makakahawak kung wala yung mga daliri? Amen? Okay? Sino sa inyo nagpapasalamat na kumpleto yung daliri ninyo? Amen? Okay, makakabilang ka pa ng 10 mga daliri. Once na nawala yung isa, subukan nyo to. No? Huwag nyo gamitin to. Umawak nga kayo. Subukan nyo humawak na walang hinlalaki. Okay? Humawak kayo na walang hinlalaki. Pag wala yung hinlalaki, mahina na yung grip mo. Okay? Subukan mo na tanggalin yung ano rin, yung hintuturo din. Okay? Malakas ang grip mo kasi itong pinakamalakas talaga na ano eh. Pero tanggalin mo to. Okay? Okay? Medyo mababawasan na yung ano. Lalong-lalo na kapag nababawasan na, dalawa na lang daliri mo, pinky na lang, saka yung thumb na lang. May bawas na isa is mahihirapan ka. Sana ma-realize natin ito. Bawat miyembro sa church, meron silang bahagi. Ang problema, bakit may mga ibang bahagi na hindi nagagamit? Kasi hindi sila na mentor. Maraming members sa church, walang gaanong nagiging ministry. Alam niyo kung bakit walang nagme-mentor? Okay? Marami pa dito, maraming magagandang boses pero wala sa choir. Okay? Alam niyo kung bakit walang nagme-mentor? Alam niyo ba na makaka-discover tayo ng magagaling na Sunday school teacher kung merong magme-mentor? Baka magulat tayo dito na hindi akala lang natin, tahimik-tahimik lang yun. Pero isa pala siya sa pwede maging good Sunday school teacher. Wala lang nagme-mentor. Okay? Alam niyo kung meron lang magme-mentor, magugulat kayo, meron at merong madidiscover tayo na lahat ng membro may bahagi sa katawan ni Kristo. And we need to tawag dito yung paano natin sila mamomold sa bagay na yon. So, ma-experience natin yung joy na makita natin yung transforming power ng Panginoon during the salvation, pero ibang-iba pag nakita natin silang nagsuserve. Amen? Sino sa inyo gustong-gusto nyo na may nakikita kayo mga tao na na-influensyan mo tapos nagsuserve? Okay? Kaya nga yung word na iron, sharpen at iron, kapag may dinidisciple ka, ang hirap maging backslider. Amen? Alam mo, pag may dinisciple kang agang umatin sa church, no, talagang faithful sa church, tapos, Brad, nasaan ka? No? So, ang tendency, ayaw mo na rin mag-absent kasi hanapin ka ng dinidisciple mo. Tapos yung dinidisciple mo, nagbabasa ng Bible, tapos ikaw hindi pa ganong nagbabasa ng Bible, anong tendency? Magbabasa ka rin. Tapos yung dinidisciple mo, ang daming tanong, anong gagawin mo? Mag-aaral ka. Alam niyo yun? Yung iron sharpen at iron, tinuturuan kang mag-grow na mag-grow because somebody is looking at you, somebody na gusto mong matulungan and gusto mong mag-grow. Okay? So, we grow together in knowledge, we grow together in experience, we grow together sa maraming area. And later on, sasabihin mo sa dinidisciple mo, maraming salamat because meron akong dinisciple na katulad mo. Amen? Okay? So, huwag kayong magsawa. No, huwag kayong magsawa na mag-disciple. So, mentoring produces spiritual growth. Third, mentoring multiplies mentors in the ministry. Mentoring multiplies mentors in the ministry. 2 Timothy chapter 2, verse 2. And the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men who shall be able to teach others also. Si Paul, ininvest niya yung kanyang time to Timothy. Okay, he invested his time to Timothy. He invested his time to Titus. He invested his time kay Philemon. Ganon din kay Onesimus.
Si Onesimus naging profitable servant yan nung nakasama ni Apostle Paul sa dito sa may sa may prison. Ang daming mga dinisciple ni Apostle Paul. But one thing na makikita natin, no, tingnan niyo mabuti si Timothy. Si Timothy, dinisciple ni Apostle Paul. At nung time na dinisciple niya, no, nang na-meet niya si Timothy, tingnan niyo sa Acts chapter 16 verse 1. Acts chapter 16 verse 1. Nakilala niya si Timothy. And he came to Derbe and Lystra, and behold, a certain disciple was there named Timotheus, yan ang kanyang tunay na pangalan. The son of a certain woman which was a Jewish and believed. So ito ay Jewish, yung kanyang mother, kanyang grandmother is believer, pero yung kanyang father is Greek. Kaya half Greek, half Gentile, half Jew si Timothy. So na-witnessan ito. And after na ma-witnessan, dinisciple ni Apostle Paul. At ang sabi niya dito sa may 1 Timothy chapter 4 verse 12, let no man despise the youth, but be the one example. Among sabi niya sa sa 1 Timothy chapter 4 verse 12, Brad. Of the believers in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, and in purity. So anong ginawa ni Apostle Paul sa lahat ng area, dinisciple niya si Timothy. Tinuruan niya yung batang mananampalataya. Tinuruan niya sa maraming bagay. Tapos later on sabi niya, mag-i-example ka rin. Of course, ito yung pinakaano natin na maging discipler din. But maraming mga bagay na itinuro si Apostle Paul. Then later on, yung batang mananampalataya na to, 2 Timothy chapter 4 verse 2, ang sabi niya na, preach the word. Amen? Preach the word, be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all long-suffering and doctrine. Later on, yung batang mananampalataya, sino na? Mangangaral na. Amen? Okay? So iniisip ko, meron tayong gagawing hindi pa natin ito nagagawa before. Hindi pa natin ito nagagawa before. Gusto nating paalala nyo sa akin gawa tayo ng pagkakataon na yung baka one event sa ating sa single Sunday kaya So single Sunday, yung lahat ng gagawa dito yung tawag dito is puro single. Amen? Kaya ang magpipreach single. Tapos ang magmamoderate single. Amen? Special number single. Kayo yung mga single ang patakbuhin nyo yung church. Yung church service natin ng one service. Okay? Maganda na ma-experience niyo. Balikan natin si Timothy. So from ordinary believer, na-meet lang itong bata na ito, na-disciple ito, later on sumama siya kila Apostle Paul, sumama siya sa mga iba't ibang mga places, nakita niya yung buhay ng isang missionary, then later on sabi ni Apostle Paul, it's time for you to preach. Kaya mag-preach ka. Sabi ito, be instant in season, out of season, reprove, rebuke, we exhort with all long suffering and doctrine. And finally, sa 1 Timothy chapter 1 verse 3, ang sabi ni Apostle Paul, mag-stay ka sa Ephesus. I besought thee to abide still at Ephesus when I went into Macedonia, that thou mightest charge some that they teach no other doctrine. Mag-stay ka sa Ephesus. Anong sabi ni Apostle Paul? Later on, parang sinabi niya dito, kung makikita niyo, ito yung portion na you pastor the church in Ephesus. Yung isang bagong mananampalataya, lumago ng lumago, naging maayos sa kanyang pananampalataya, naging maayos at naturuan ng mga salita ng Diyos later on, naging pastor ng church in Ephesus. Amen? So, minumultiply natin. Imagine mo, kung si Apostle Paul lang, Paul and Silas, anong tendency? Sila lang. Pero kapag nagmumultiply tayo, maraming nagpipreach. Pag-pray kaya natin, para magising yung mga natin yung Di ba last time yung mga, Doc Arvin, di ba last time yung mga ibang men nag-preach? So, one round ulit. Okay, schedule ulit tayo. Okay, naalala nyo, di ba? Naalala nyo, nag-preach. Sino yung mga nag-preach? Brother Sam, Brother Harold, no? Challenge. Okay?
Alam mo maganda na ano. But of course, ang ipipreach natin na we need to preach what the Bible teaches. Okay? Pero maganda dito na yung bang marami tayo na we multiply the ministry. Ganito yung gusto kong ipakita lang sa may point number 3. Halimbawa, si Sister Odette sa pianist, di ba? Sa pianist, pag nagturo siya ng 5. So ilan na ngayon ang pianist natin? Okay? So nakukuha nyo yung na kapag may tinuruan ka, then yung ginagawa mo, no, may time, Sister Odette, pwedeng magpi-play, may time na hindi. Kapag masakit, merong kasunod ka agad. Okay? Kaya maganda kapag lahat tayo, lahat, no? I'm thankful na sabi nila sa akin sa orchestra, Pastor, may magandang problema tayo. Hindi na naman kami kasya sa area. So, may mga gagawin tayong dyan para matawag dito, elevate yung bandang portion dito. Then, pero maganda yun. Amen? Okay? Yung bang bawat ministry sa church, Sunday school teachers train somebody in your class na maging substitute ninyo. Okay? Parang ganun palagi. Palaging meron. May susunod, may susunod, may susunod. Para pag nagkaroon na tayo ng maraming Sunday school room, ready na. Marami na tayong Sunday school teachers. Okay? So minumultiply natin. If a soul winner, nakapag-win siya, tapos naturuan niya mag-soul winner yan, then mas maraming soul winner. Yung discipler, nakapag-disciple, tapos tinuruan niya rin mag-discipler, din marami nang magdi-disciple. Alam yun, we need to multiply ourselves to others. So, maghanap kayo ng isang taong i-disciple ninyo. Kung wala pang nagdi-disciple sa inyo, look somebody na magdi-disciple sa inyo. Okay? Look for somebody na magdi-disciple sa inyo. Number 4, mentoring enables others to continue the work we cannot finish. Okay? Mentoring enables others to continue the work we cannot finish. Joshua chapter 11 verse 15. Hindi lahat ng sisimulan natin, matatapos natin. Amen? Ang sabi dito, as the Lord commanded Moses his servant, so did Moses command Joshua, so did Joshua, he left nothing undone of all that the Lord commanded Moses. Ano yung ginawa ni Moses? He spent time with Joshua. Tingnan niyo yung mga several things na makikita niyo na hindi natin to gaano napapansin, pero ang ganda ng ginawa ni Moses. Exodus chapter 24 verse 13. Exodus chapter 24 verse 14 or 13. Moses rose up and his minister Joshua. Yung word na minister, helper. Okay? And Moses went up into the mount of God. Ito yung pumunta sila sa Mount Zion. Remember yung pumunta si Moses sa Mount Zion, binigay yung 10 commandments. Nag-stay ng 40 days, 40 nights si Moses. Anong ginawa ni Joshua? Sinamahan siya ni Joshua doon sa, ito yung portion kung saan nakikipag-usap si Moses, iniwan siya doon sa isang area, mayroon siyang isang kasama, hindi ko alam kung ilang kasama ni Joshua, but kasama si Joshua doon na naghintay siya for 40 days and 40 nights. Alam niya na yung kanyang leader nakikipag-usap sa Diyos. Naririnig niya siguro nagsasalita si Joshua, naririnig niya siguro nagsasalita ang Panginoon. Hindi ko alam. But one thing na makikita natin dito, we need to teach our disciples nang magkaroon na tayo ng close relationship sa Diyos. Amen? Tingnan nyo rin sa Exodus chapter 33 verse 11. First time kong naano tong Exodus chapter 33 verse 11. Ang sabi yan, and the Lord spake unto Moses face to face, as man speaketh unto his friend. Ano nangyayari dito sa portion na to? Ang Panginoon doon sa may loob ng temple, He is speaking to God face to face, although hindi niya nakikita yung mukha ng Panginoon, kundi nakikita niya yung glory ng Panginoon, and He turned again into the camp, but His servant Joshua, nasan si Joshua? That time, young man pa lang siya, departed not out of the tabernacle. What? Anong nakikita ni Joshua? Habang nakikipag-usap si Moses sa Diyos, si Joshua nandun lang sa gilid ng tabernacle, nakikita niya yung kanyang master, yung kanyang mentor, nakikipag-usap sa Diyos. Alam nyo, it's good na walang masama na yung dinidisciple natin, nililibre natin. Amen? Kung meron tayong panlibre-libre lang natin. Okay? Pero, wag naman ang maalala ng yung dinidisciple, yun lang kinakain nyo. Okay?
Na baka ang maalala niya lang yung paborito mo lang na pagkain, paborito mong inumin, paborito mong kape, gano'n, paborito mong puntahan. Dapat pero maganda rin yung makita niya yung paano ka nakikipag-usap sa Diyos. Anong relationship mo sa Diyos? Si Moses, sinasama niya si Joshua sa maraming area. Of course, si Joshua, nakita niya kung paano yung Red Sea nag-depart. At isa sa pinakamagandang ginawa ni Moses kay Joshua, maliban sa pakikipag-ano rin sa pakikipag-ugnayan sa Diyos sa Exodus chapter 17 verse 10. Tingnan niyo sa Exodus chapter 17 verse 10. And so Joshua did as Moses had said unto him, and fought with Amalek, and Moses and Aaron and Hur went up to the top of the hill. Sabi ni Moses, Joshua, lalaban kayo. Pangunahan mo yung soldiers natin dyan sa baba. Pupunta kami ni Aaron and Hur doon sa taas. Tapos kami ang magpipray. So together, may mga battle na ginawa sila na kasama niya si Joshua. And because of the time na binigay ni Moses, anong tendency? When Moses died, di ba anong pangako ng Panginoon kay Moses? Si Moses ang magdadala sa promised land? Nagawa ba ni Moses yun? Hindi nagawa ni Moses yun. Hindi na sila nakaalis sa wilderness of sin. Pero sabi ng Panginoon kay Moses, Moses, ipapakita ko sa iyo yung promised land. Pero ikuman mo si Joshua. At dahil si Joshua nakuman at na-mentor ng maayos si Moses, anong tendency? Sabi sa Bible sa verse 15, he left nothing undone of all the Lord commanded Moses. Church, ang buhay maikli lang. Amen? Amen? Okay? Tinitingnan niyo ba yung buhay natin maikli lang? Ako iniisip ko I'm turning 49. So isang taon na lang. Next year, golden boy na, amen? Parang bilis, no? Tinitingnan ko yung tatay ko dati. I remember merong isang pagkakataon na naalala ko lang na nakita ko yung tatay ko na yung dun sa bahay namin, naliligo siya, ginagawa ko that time. Tapos, tinitingnan ko yung tatay ko, sabi ko, 40 years old na tatay ko, kami ganito. Tapos, tinitingnan ko yung ginagawa niya, tapos, naalala ko ngayon, sabi ko, lagpas na ako ng 40, amen? Nung nakita ko nag-celebrate si Pastor Sipona ng 65 years, sabi ko, abutin ko kaya yung 65? At tinitingnan ko yung tatay ko, sabi ko, biyaya ng Panginoon. Although na-stroke ang father ko, pero nasa 70 plus na siya. So sabi ko, abutin ko kaya yung 70. At kapag tinitingnan natin, napakabilis ang panahon. Sabi ko, lumipas na, I'm pastoring Laloma Baptist Church for 5 years na sa September 19. Magpa 5 years na, this September 19. Sabi ko, ang bilis ng lumipas ang panahon. So ilang taon kaya pa yung remaining time, and ano yung pwedeng gawin? Because we need to mentor the next generation so that yung susunod na generation will fulfill what we cannot finish. Amen? So may mga hindi tayo matatapos, pero at least may tatapos. Okay? So pag-pray natin na kayong mga young people, pag tinitingnan yung pastor nyo, kaya pag tinitingnan yung mga Sunday school teacher nyo, kayong mga single, tingnan nyo kami na someday, hindi na nila kayang gawin yung mga ginagawa nila, so dapat merong susunod. Dapat may mag-i-aim. I pray na mula sa church natin, may magdi-desire na maging pastor. Ang problema natin sa Bible College, karamihan ng mga Bible College natin galing sa ibang church. Para bang ibig sabihin, wala nang gustong magpastor. Church, pag wala nang gustong matrain na susunod na generation, ang hirap naman. Kung ang magiging pastor ng Laloma Baptist Church someday, manggagaling sa labas. Ibang-iba pa rin kung galing sa church.
Amen? So intentionally mentor others. And lastly, number 5, intentionally desire to be a mentor. Intentionally desire to be a mentor. So pag tayo ay mentor, someday we will receive the crown of glory. As a mentor, we produce spiritual growth sa ating mga dinidisciples. As a mentor, we multiply the mentors and also we multiply the ministry dahil mas maraming gumagawa. As a mentor, we enable others to continue the work we cannot finish. And number 5, intentionally desire to be a mentor. 1 Timothy chapter 2 verse 8. 1 Timothy chapter 2 verse 8. So being affectionately desirous of you, we were willing to have imparted unto you not the gospel of God only, but also our own souls because ye were dear to us. So, wag nyo lang ituro yung ano. Sabi ko nga sa my staff workers, sa mga Bible college, do not just survive the day. Do not just survive the ministry. Yung para bang for the sake na ano, dahil require just surviving. Kaya as a Christian, do not just survive the day. Strive to do something good, something best for the Lord. Huwag mo lang yung para bang, sige lang. No? Sundays, alimbawa, nagtuturo ka ng extension class. Tuturo mo lang, pero walang effort. Amen? Ibang-iba yung may effort, yung nag-drawing ka pa kahit very colorful yung drawing mo. Amen? Tapos may ginawa ka pang crown, nang nagkaroon ka ng teaching mo about kay David, gumawa ka ng crown, tapos ilalagay mo doon sa bata, ikaw si David ha, tapos si Jonathan, meron siyang, alam mo yun, para bang papakita mo lahat, tapos ibibigay mo yung pinaka-best. And when you are giving your best, to the point na kahit na parang unti-unti kang nauupos, unti-unti kang ano, pero you are giving your best, someday, may mga tao na madidisciple ka na gagamitin ng Panginoon. Okay? Romans chapter 13 verse 11. Dito ako mag-iyan. Romans chapter 13 verse 11. And that knowing at the time that now is a high time to awake out of sleep. For now is our salvation nearer than when we believe. Gusto ko lang tingnan nyo yung word na now is the time to awake out of our sleep. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik. Huwag ka nang pasimple-simple lang sa church. Be a discipler. Amen? Amen? Alam niyo, gusto natin dumami ang mga men sa church, mag-disciple ang mga men. Gusto nating dumami ang mga women sa church, mag-disciple ang mga women. Gusto natin dumami ang tawag dito, yung mga deaf, magkaroon ng heart for the deaf at mag-disciple. Okay, so meron tayong nilagay na grupo ng Bible College and staff, no? 4 sila na magko-concentrate sa deaf. Pero hindi pa tayo tapos dyan. Sino magko-concentrate sa blind? Sino magko-concentrate sa crippled? Ang daming ministry sa church. Okay? Maraming ministry sa church. It is high time for you to be a discipler. Pastor, hindi pa ako pwede mag-discipler. It is high time for you to be discipled. Kung wala pang nagdi-disciple sa'yo, okay? At walang lumalapit sa'yo mag-disciple, ganito gawin mo. Brother Maning, liga rito, Brother Maning. Halimbawa, ako yung bagong mananampalataya, at hindi ako nilalapitan ng discipler, amen? Anong gagawin mo? Ikaw na lumapit, amen? Okay? Amen? Brad, alam ko matagal ka na sa church, pwede bang i-disciple mo ako? Pwedeng turuan mo ako. Okay? Turuan mo ako yung New Life in Christ. Kaya turuan mo ako ng yung basic Bible lesson natin. Turuan mo ako. Turuan mo ako kung paano mag-pray. Turuan mo ako Okay? Challenge nyo yung mga kayong mga bago sa church. Umanap kayo.
Nakikita niyo yung mga matatagal na mga membro dito sa church? Lapitan niyo sila, amen? Kayo mga member din, ikaw din, kung marunong ka mag-disciple, at wala ka pang dinidisciple, mag-scout ka na dito sa church. Tumingin ka ng tao dito sa church na pwede mong i-disciple. Para pagdating natin sa langit, at least meron kang crown of glory. Amen? Amen? Okay? Thank you so much. Okay? Kayong mga nasa business world, marami kayong pwedeng ma-disciple. Kayong mga nasa, alam niyo maganda, magdala kayo kalagi ng trucks. Lalong-lalo na kapag pumupunta kayo sa iba't ibang lugar, hindi mo mapupuntahan lahat. Pag nakapunta ka sa nasa airport ka, bigay ka trucks. Pag pumunta ka sa dito sa hospital, may pinuntahan sa hospital, mayroong na hospital, bigay ka ng trucks. Okay? Pumunta sa school, magbigay ng trucks. Meron na tayong bagong mukha nung yung Ten Commandments. Meron na siyang prayer sa likod. So magpapaprint ulit tayo ng Ten Commandments pero meron na siyang prayer, sinner's prayer sa likod. So lahat ng gagawin nating reason, wala na tayong reason na hindi tayo magwi-witness. Okay? Pag natapos natin yung discipleship material natin, gagawa na tayo ng discipleship materials natin. Gagawin na natin lahat, gagastusan natin para pagdating doon sa langit. Church, dalawang isi-secure natin na crown sa langit, ha? Ano yung unang isi-secure natin na crown? Na lahat tayo pwede magkaroon? Crown of rejoicing. Tapos pag nag-disciple ka, meron kang crown of glory. Amen? 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 Okay? Hindi ito yung crown ng beauty queen. Hindi ito yung crown ng pinakamatalinong tao, crown ng pagalingan dito sa mundo. Ito yung crown talaga na eternal dun sa langit. I pray you will desire the crown of rejoicing and crown of glory. Amen? Okay, pwede tayong tumayo lahat. Magkaroon lang tayo ng short invitation. I know na bawat isa sa atin, alam ko marami kayong prayer. Marami kayong desire. But please desire to have a crown of rejoicing. Be a soul winner. Be a discipler. Okay? So, i-work out natin to. Meron kami mga tao ngayon na pinupuntahan na and ang puro na talaga is tulungan nyo rin kami sa church, no? Okay, may mga iba sa inyo na magaling sa ibang area na pwede namin kailangan because we are doing a lot of yung paggawa ng manuals, ayusin lahat ng lessons para lahat tayo merong access tayo for lessons and lahat tayo magkaroon tayo ng yung paanong natin to gagawin yung ministry ng maayos and everybody will be involved. Amen? Okay, at kung ikaw ay first-time visitor ngayon at wala ka pang katiyakan ng kaligtasan, God wants somebody na magturo sa'yo. At magsisimula yan sa ituturo niya patungkol sa paanong ka magkaroon ng katiyakan ng kaligtasan. So, hindi na natin patatagalin habang tumutugtog ang ating pianist. Kung may pinangusap sa atin ng Panginoon, the blessing and fruits of mentoring others, ulit-ulitin natin to sa church. We will have different, yung mga things na but ang isang i-desire natin sa church at isa sa pinaka-goal natin is everybody will learn how to be a soul winner. Pag-pray mo, Lord, gusto kong maging soul winner. Lord, gusto kong maging discipler. I-pray na ipag-pray mo yan. I-desire mo yan. At kung gusto mo kung wala pang nagdi-disciple sa'yo, sabi ko, lumapit kayo, manap kayo na magdi-disciple. Kung wala ka pang dinidisciple, humanap ka rin ng madi-disciple. At sikapin ko yung na pag-pray nyo rin aking kalakasan, pag-pray nyo rin yung wisdom sa dami ng mga ginagawa ngayon sa church but still gusto kong magkaroon ng pag-spend ng time, may binibisita ako na paunti-unti. At gusto ko rin mapuntahan, karamihan din sa bawat isa sa atin. But we need somebody na makasama na
nagbibisita din, mag-mentor din ng iba. Okay, at kung meron pang ditong wala pang katiyakan ng kaligtasan, gusto mo tanggapin ang Panginoon bilang tagapagligtas, taas mong kanang kamay mo, bibigyan ka namin ng counselor para ituro sa'yo kung paano mo tanggapin si Jesus Christ. Meron ba sa atin? Meron ba sa atin? Meron ba sa atin? Members, pag-pray nyo ang church natin. Kung loobin ng Panginoon na hindi pa siya dumating for several years pa, gagawin natin to para sa Panginoon, ha? Magpipray tayo ng way para mas maraming masave. Magpipray tayo na way na mas maraming ma-involve sa soul winning and discipleship. So yan ang pinaka-heart ko ngayon, no? Maraming may involved in discipleship. Maraming may involved in soul winning. So sa bawat ministry, leaders ng bawat ministry, i-prioritize nyo ituro yung pinaka-goal natin. To be fishers of men and mentors or disciplers of believers. Amen? Ilagay nyo palagi yan. Fishers of men and disciplers of believers. Soul winning and discipleship. Okay, so tayo muna lang. Let's pray. Heavenly Father, maraming salamat pong muli sa binigay niyo po, Panginoon, ng message ngayong umaga ito. I pray, Panginoon, na muli sa bawat mananampalataya, we are challenged na gawin namin, Panginoon, ang inyong kalooban. At tulungan niyo nawa kami, Panginoon, na magkaroon kami ng bahagi to teach the next generation, Panginoon, ng mga bagay pa, Panginoon, na kailangan naming magawa, Panginoon. At especially, to multiply ourselves by mentoring. Maraming salamat po sa lahat ng mga nagme-mentor. And I pray, Panginoon, na dumami pa po ang nagme-mentor sa aming church. Palain niyo ang lahat na ito sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.